Tay, Oo anak, okay ka na? Nabusog ka naman. Tay, kinakabahan ho ako eh. Bakit ka naman kakabahan? Uy Tina, college graduate ka. Kung tutuusin nga, overqualified ka dyan sa trabaho mo eh. Biruin mo yan. 4 na taon kang nag-aaral ng kolehiyo tapos sales lady ka ng sapatos. Hindi naman sa minamaliit kong trabaho mo anak. Trabaho pa din yan. Ang gusto ko lang sabihin, hindi ka dapat kabahan. Eh wala naman kasi akong kaalam-alam sa pagiging sales lady, Tay. Aba Tina, unang trabaho mo yan pagkatapos ng graduation. Tandaan mo, lahat ng bagay natututunan. O siya, lakad na. Baka matraffic ka pa. Unang araw mo pa naman sa trabaho. Kailangan, maaga ka. Sige ho, tuloy na po ako, Tay. O, ingat anak. Hi, sir. Sukat po nila itong size 8? Masyadong malaki, miss. Size 7 talaga, wala na. Ay, wala na ho, sir. Pero pwede ko po kayong hanapan. Kung iiwan niyo po sa akin ang number niyo, tatawagan ko po kayo agad-agad kapag hawak ko na ang stock. Sasabihan ko din po kayo kapag wala na ako nahanap na stock. Wow, talaga, miss. Ang galing-galing naman ng service mo. Ito yung calling card ko. Tawagan mo ako, ha? Ay, yes, sir. Update ko po kayo agad. Psst! Uy, Ellie! Kaka-time in mo lang. Kanina pa, nakita ko nga kung paano mo in-assist yung huling customer mo. Sayang nga eh. Wala yung size na kailangan niya. Gusto mo bang maging model employee? Ipahanap-hanap pa sa warehouse at ibang branch. Ako, pag walang stock, wala. Dami-daming sapatos dito eh. Pumili sila ng iba. Bakit pahihirapan ang sarili ko? Eh kasi nga, yung style na yun ang gusto ng customer. Sandali. May tumitingin ng display ko. Good morning, sir. Ano pong hanap nila? Naghahanap sana ako ng sapatos eh. Yung pang-opisina. Sakto. Ito, sir. Bago lang yan. Best seller din. Brown po yung display pero may black din po niyan. Kasya sa akin tong naka-display. Ang lambot po sa paa, hindi ba? Mga premyadong materyales po kasi ang gamit namin sa paggawa ng sapatos. Tsaka hindi lang po magagandang style ng mga sapatos namin. Komportable din po sa paa. Sige miss, kunin ko na tong color brown. Ayun, sakto sir. Baka po gusto nyo ding bilhin yung black. Para sir, may pagpalit-palitan kayo. Tsaka sir, may zero interest plan naman tong mall ngayon. Kung credit card ang ibabayad nyo, pwede nyo bayaran ng hanggang 3 months. Walang interest sir. Wow, ngayon ko lang yun nalaman. Okay ah. Kunin ko na din tong black. Ang galing mo, girl. Kapag nilapitan ka ng customer, hindi pwedeng hindi bibili, no? Ay naho, kinakareer ko talaga Ellie para makabenta. Madali naman eh. Kapag naibigay mo yung hinahanap nila, ay sure bibili sila. Go girl! Employee of the Year! Tay! O anak, ang laki ng ngiti mo ah. Tay, na-promote po akong section head. Aba, ang bilis naman. Congratulations anak. Aba, kaka-regular mo lang sa trabaho mo ah. Oo nga po, tay. Alam niyo po, masaya po kasi may konting dagdag yung sweldo. Tsaka madami po akong bagong natutunan. Congratulations anak. Manager ka na nga. Opo, tay. Nagulat nga din po ako kasi bago lang ako at madami pang mas matagal na sa akin sa trabaho. Wala naman sa tagal yan. Magaling ka kasi. Sana ho, kayanin ko. Hawak ko na ho kasi yung iba pang store sa area ko. Medyo madami pong nadagdag na trabaho. Basta, pagpatuloy mo lang kung ano yung ginagawa mo. Opo, tay. Hoy, Tina. Kararating mo lang. Oo, Jess. Ang aga ko na umalis niyan, ha? Tignan mo muna kaya yung bulletin board. Bakit? Anong meron? Adjustment na naman ng sales targets? Naman,
Kahit off ko, nagtatrabaho na ako. Hindi ko na alam kung paano ko pa patataasin ang benta ko. Ano ka ba? Ikaw nga yung pinakamataas ang benta sa lahat ng areas eh. Tingnan mo na yung bulletin board, dali! Sige na nga, sige na. Ano ba kasi ang... Sus Mariosep! Ngayon lang to? Malamang. Jess, bakit ako? Bakit hindi? Ang galing mo kaya. Napataas mo ng bonggay ang benta ng area mo na bago ka dumating, laging negative. Ang dami niyo pang customer recommendations. Pero ayoko na kasi. Ang hirap maging operations manager ha. Alam mo, sa lahat ng napopromote, ikaw ang ayaw. Kasi nga, ibig sabihin yan, wala na akong gagawing maghapon kung hindi umattend ng walang katapusang meeting dito sa head office. That is not where the action is. Ang bakbakan, nasa selling area, ano ba naman? Alam mo girl, wala ka namang choice. Kaya nga. Bakit ba naman kasi? Basta, congratulations, Ma'am Tina. Ma'am na ang tawag ko sa'yo. Boss na kita eh. Ay nako, Jess. Ma'am Tina, pwede pa bang bigyan ng discount yung St. Pio? 500 na school shoes yung order eh. Minimum pa yun. Hanggang 5% lang, Jess. Kasi consignment eh. Okay po. Ma'am, siya nga pala. Nagre-reklamo yung Footloose. May mga damaged shoes daw na i-deliver. Naku, sasabihin ko yung dispatch na mag-quality control ng maigi, ha? Jess, tawagan mo si Footloose. Sabihin mo, ipo-pull out mo lahat ng damage at papalitan ng bago. Siya nga pala. Patapos ng buwan, Jess. Kamusta ang benta mo versus your quota? Kayang-kaya, ma'am. Pinapractice ko yung araw-araw yung pinapaalala sa amin eh. Kapag inalagaan namin ng kliyente, hindi namin poproblemahin ng benta. Kasi ma'am, dahil maganda ang relationship namin sa kanila, nire-refer pa kami sa ibang customers. Aba, very good. Ganyan nga. O siya, mag-fieldwork ka na ha? Huwag kalimutang mag-update, okay? Yes, ma'am. O anak, aga-aga mong pumapasok pero gabing-gabi ka umuwi. Baka naman magkasakit ka niyan. Hindi naman hutay. Kumusta ka naman sa bagong posisyon mo? Okay naman po, tay. Mahirap, pero masaya. Mahirap kasi kailangan ko silang i-monitor lahat. Masaya naman po, kasi ang galing ng team namin, tay. Mula nang hawakan ko, naku, lagi naming nalalampasan yung quota. Mabuti naman kung ganun, anak. Kahit papano, sulit naman palang pagod mo. Abay, ibinuhos mo na lahat sa trabaho mong yan. Di mo na nga naisip mag-boyfriend man lang. Darating din yun, tay. Tsaka mahal ko talaga tong trabaho ko, tay. Ito yung una kong trabaho after college. Pakiramdam ko nga, dito na ako magre-retire eh. Good morning, ma'am. Oh, hi Jess. Buti nandito ka. May mga ipapagawa lang akong invoices sa assistant ko, ma'am. Endorse ko lang tapos fieldwork na. Jess, malapit na namang magpasukan. Paano pa kaya natin mapapataas ang benta? Bakit kaya hindi tayo magtayo ng selling booth sa malalaking kumpanya, no? Uy, magandang idea yan, ma'am. Para yung mga parents na busy sa work, hindi nakakailanganing pumunta ng mall. Paglabas nila ng opisina, pwede na silang bumili ng sapatos ng mga junakis nila. Exactly! Teka, i-announce ko sa team meeting later. Makapagpapataas yan ng benta. Jess, anong nangyari? Bakit ganito ang report ng audit? May mga kulang na deposits sa outside selling. Diba ikaw lahat ang nag-set up nito? Oo nga, mami. So ano ang nangyari? Jess, magsabi ka ng totoo. Ma'am, kasi sasampa ng barko yung kapatid ko at kailangan niya ng pera. Ginamit ko muna yung benta ng outside selling. Jess, bawal yun. Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Kung kailangan mo ng pera,
Pwede naman kitang pahiramin. Ma'am, sorry. Ay naku Jessa, mali yun. Hindi mo dapat ginawa. O anak, himala. Tanghali na, nandito ka pa. Hindi ka papasok? Tay, na-suspende po ako sa trabaho. Ha? Bakit? Tay, na-audit po kasi kami. Yung isang ahente ko, ginamit yung pera ng kumpanya. O bakit nakasali ka? May kinalaman ka ba ron? Wala po. Pero ang sabi po ng HR bilang manager, dapat daw na-monitor ko na nananakaw na yung benta. Hindi daw audit dapat yung nakakita. Gaano katagal yung suspension mo? 1 buwan ho, Tay. Pero alam mo anak, kung tutuusin, mabuti na rin yan para makapagpahinga ka. Tay, wala akong sweldo ng 1 buwan. Ano naman? May pensyon naman ako anak. Huwag niyo pong galawin ang pensyon niyo, Tay. Hindi naman kalakihan yan. Ako ho ang bahala. Ang tagal ko nang nagtatrabaho, Tay. May naipon naman po ako. O siya, samantalahin mo na lang din yung 1 buwan mang walang pasok. Mula nang napasok ko dyan sa kumpanyang yan, hindi ka na nakakapagpahinga ng maayos. No, kumusta? Kailan ka na babalik sa trabaho, anak? Wala na po akong babalikan, Tay. Tinanggal po nila ako sa trabaho. Ha? Command responsibility daw po. Pinag-iisipan pa po ako, nakakuntsaba ko yung ahente ko. Sobra naman yan, anak. Grabe tong nangyari sa akin, Tay. Hindi man lang ako pinag-resign. Tinanggal ako ng ganun-ganun na lang. Hayaan mo na yan, anak. Apply ka na lang sa iba. Dami pa namang trabaho dyan. Nasaan mo na yung luha mo? Alam mo namang nadudurog ang puso ng tatay mo kapag nakikita kitang ganyan. Tay, ang sakit-sakit kasi. Ibinuhos ko ang lahat sa trabahong yun. Wala naman akong ginawang masama, Tay. Bakit ganun? May dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, anak. Mahirap maintindihan ngayon pero maniwala ka. Darating din ang panahon at maiintindihan mo kung bakit kailangan mong pagdaanan to. Tina, anak, pwede ba kitang makausap? Ano po yun, Tay? Anak, 1 linggo ka ng ganyan. Nakahiga at nakatingin sa kisame. Wala kang ganang kumain. Hindi ka rin naliligo. Tay, wala akong gana sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, ngayong nawalan ako ng trabaho, hindi ko na ho alam kung ano ako eh. Anak, sa tingin ko, kailangan na natin magpatingin sa doktor. Kailangan mo ng espesyalista. Natatakot ako sa kalagayan mo. Oh, Tina! Natutuwa naman ako at lumabas ka na sa kwarto mo. Opo, Tay. Naisip ko kasi yung sinabi niyo nung isang araw na dadalhin niyo ako sa doktor. Nanghihinayang ako sa ibabayad kaya sabi ko sa sarili ko, pipilitin kong ibangon ang sarili ko. Ganyan nga anak. Bumangon ka, kahit dahan-dahan lang. Tay, handa na po akong magsimula muli. Hindi ko alam kung paano pero naniniwala ako dahil wala naman akong inagrabyado at wala naman akong ginawang masama, hindi ako pababayaan ng Diyos. O anak, kumusta na yung pag-a-apply mo? Tay, hindi po ako natatanggap. Parang ayoko na pong lumabas para mag-apply bukas. May ipon pa naman po ako. Bibili po ako ng laptop. Uso na po ang online jobs ngayon. Baka sakali pong doon matanggap ako. Sige anak, huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Sasaan pa at makakakuha ka rin ng trabaho.
Aba anak, ang ganda ng setup mo rito sa kwarto mo ah. Parang komportable kang magtrabaho rito. Opo, tay. Ang mas nakakatuwa, galing lahat yan sa kinita ko sa freelancing. Hindi ko nga namamalayan, ang dami ko na palang regular clients. Para din ako nag-opisina. Sa unang kalahati ng araw, online English teacher ako sa isang Korean school. After lunch naman hanggang 5 p.m., virtual assistant ako ng isang CEO sa Australia. Aba, hindi ka naman napapagod. Hindi po, tay. Malayong malayo sa dati kong trabaho. Hindi ko pa kailangang makipagsiksikan sa jeep. Aba, natutuwa nga rin ako kasi nandito ka lang sa bahay. Tay, Oh, Tina, anong gusto mong hapunan? wag na kayong magluto. Manonood tayo ng sine at maghahapunan sa labas. Aba, gusto ko yan. Dala po kayo ng jacket para hindi kayo malamigan sa sinehan. Alam mo anak, ibang-iba yung aura mo sa bago mong trabaho. Ano pong ibig sabihin nyo, tay? Relax ka at masaya. Dati, laging kunot noo mo eh. Ngayon, madalas kang nakangiti. Nakakapagpahinga ka ng weekends. Aba, hindi lang yun. Nakakapamasyal pa tayo. Dapat na lumaban ka. Dear love, hindi ako makapaniwala. Mas malaki pa ang kinikita ko ngayon sa freelancing kumpara sa dati kong trabaho. Lahat talaga ng kinuha at nawala sa akin, pinalitan ng mas bongga. Tama nga si tatay. Mahirap intindihin ang mga nangyayari sa atin sa simula. Pero sa huli, marirealize mo na may dahilan ng lahat. Kaya huwag tayong bibigay sa laban ng buhay. Pasasaan ba at malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok with flying color. Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di matatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta maghintay ka lamang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!